Ngayong henerasyon, isiniwalat ang mga bagay na itinatago sa atin noon. Sa channel na to, sama-sama nating tuklasin ang mga malalalim na katotohanan. Ito ang panawagan ng katotohanan. Panoorin natin ang video ng Mensahero ng Silangan. Masayang bati mga Ophirians! Magpapatuloy po tayo sa ating pagtatalakay tungkol sa Gihon River. Ito po ang pangatlo at panghuling segment ng Gihon River discussion. Magsisimula ulit tayo sa Dead Sea paakyat sa North Pole para hanapin ang ulo o headwater ng Gihon River system. Kailangan po natin ng mas malalim na focus sa segment na ito dahil mangangailangan ito ng medyo malalim na kaalaman sa geology. May mga scientific terms po tayo na gagamitin na walang katapat sa salitang Tagalog. Bago tayo magpatuloy, sariwain natin ang ilang mahahalagang kaalaman na nailabas na natin sa nakaraang video. Ang Gihon ay isang river system na may iba't ibang anyo. May mga bahagi na ito ay naging pools or lakes, fountains, o kaya valleys. Ang istruktura mula Dead Sea ay bahagi ng Jordan Rift Valley na bahagi naman ng mas malaking istruktura na tinatawag na Great Rift Valley. Umaabot ito hanggang sa dulo ng Africa kung saan matatagpuan ang Land of Cush na tinutukoy naman sa Genesis. Natukoy natin yan gamit ang impormasyon na nanggagaling sa dalawang propeta, sina Isaiah at Ezekiel. Sa ating pagpapatuloy, magsimula ulit tayo sa Dead Sea paakyat hanggang marating natin ang ulo or headwater ng Gihon. Kung susundan natin ang Rift Valley na itinuro ni Propeta Ezekiel, matatagpuan natin ang Sea of Galilee na tinatawag ding Lake Tiberias, Kinneret or Kinnereth. Ang pinagkaiba ng Sea of Galilee sa Dead Sea ay ang pagiging fresh water nito. Samantala, ang Dead Sea ay maalat. Ayon sa Wikipedia, ang tubig ng Sea of Galilee ay nanggagaling sa Jordan River at mga underground or subterranean springs or channels. Ang tubig naman ng Jordan River ay nanggagaling sa Mount Hermon. Ayon sa Book of Enoch, ang Mount Hermon ang tirahan o lugar ng mga Gregory or Watchers. Ang Gregory o Watchers ay isang uri ng fallen angels na tinatawag sa Biblia na Sons of God. Sila ay tinalaga dito sa lupa upang maging tagapagbantay ng mga tao. Ngunit, ang mga fallen angels na ito ay nakipagniig sa mga daughters of man at ang kanilang mga anak ay tinawag na Nephilim. Ito po ay mga higante. Ang impormasyon na galing sa Book of Enoch ay kagaya rin ng sinasabi ng Genesis chapter 6 at Jubilees chapter 7 verses 21 hanggang 25. Hindi pa muna natin pag-uusapan ang tungkol sa Nephilim dahil hindi yan saklaw ng kasalukuyang topic.
Ngunit, abangan nyo po yan pagdating natin sa mga prophecies. Nais lang natin bigyan ng diin na mahalaga ang sapat na kaalaman tungkol sa Genesis para sa sinumang nag-aaral ng prophecies. Hindi pwedeng tumalon sa Revelation kung walang sapat na kaalaman sa nilalaman ng Genesis. Magbalik po tayo sa ating pag-uusap tungkol sa Gihon River System. Mula sa Mount Hermon, umakyat tayo. Ang pinakamalapit na pool ay ang Caspian Sea at Black Sea. Bakit natin ito itinuturing na bahagi ng Gihon River System? Yan ay dahil sa kanyang geological history. Noong wala pang Caucasus, ang Black Sea at Caspian Sea ay iisa lamang. Ang Caucasus Land Bridge ay nabuo dahil sa collision ng Arabian Plate sa Eurasian Plate. Malaki din ang posibilidad na dahil sa collision na nangyari, kaya naharangan ang direktang koneksyon ng Gihon River System sa Black Sea at Caspian Sea. Ibig pong sabihin na misalign or nawala sa tamang linyada at posisyon ang mga channels. Gayunpaman, kitang-kita pa rin naman ang mga bahid ng dati nilang posisyon bago pa ang collision. Makikita pa rin ang direksyon na ang Dead Sea, Mount Hermon, Black Sea, at Caspian Sea ay nakalinyada. Kung papansinin din natin ang katangian ng Caspian Sea, ito ay tumutugma sa Gihon bilang isang depression at pool or lake. Isa itong inland sea na kagaya ng Dead Sea na matatagpuan sa Israel at yung mga lake na matatagpuan naman sa Africa. Isa pang katangian ng Caspian Sea na hindi maitatanggi bilang karugtong ng Gihon River System na itinuro ni Propeta Ezekiel ay ang naglalakihang salt deposits na tinawag na salt domes ng US Geological Survey. Kung natatandaan pa ang mga nakaraang video, ang salt deposits ay matatagpuan din sa Dead Sea sa Israel at Danakil Depression sa Africa. Ang Caspian Sea at Black Sea ay pinagdurugtong ng mga downstream rivers mula sa Rafah Mountain na mas kilala ngayon bilang Ural Mountain. Ang Ural Mountain Range ay isang napakalaki, napakalawak, at napakahabang water tower system na nagmumula sa North Pole or Polar North hanggang sa Kazakhstan. Ito ay maihahalin tulad natin sa Tibet Water Towers of Asia. Matatagpuan sa ilalim ng Ural Mountains ang naglalakihang lagusan ng tubig. Isang halimbawa dito ay ang Ordak Cave ng Russia. Ang subterranean network ng Ordak Cave ay isang maliit na hibla lamang ng napakalaki at sanga-sangang lagusan ng tubig sa ilalim ng Ural Mountains. Ayon sa mga explorers, it's just like a universe inside the Ordak Cave subterranean network. May isang katangian ang Ordak Cave na nais naming pansinin ninyo dahil ito ay kagayang-kagaya ng Gihon Spring Outlet na matatagpuan sa Israel. Ang katangiang ito ay yung tinawag nating siphon feature. Panoorin nyo na lang po sa nakaraang video ang presentation natin tungkol sa Gihon Spring ng Israel kung saan ipinakita natin kung ano itong siphon feature. Ayon sa isang research na isinagawa ng isang Russian scientist, ang pagkakabuo ng underground channels ng Ural Mountain ay sa pamamagitan ng hypogenic speleogenesis. Ibig sabihin ng hypogenic speleogenesis ay ang pagkakabuo ng kuweba, mga channels, dahil sa tubig na nanggagaling sa ilalim. Sa ibabaw naman ng Ural Mountain, nagsimula ang malalaking downstream rivers ng Russia na kilala bilang Don at Volga Rivers. Ang Don River ay tinatawag na Tina River sa Book of Jubilees at yan ay ipapaliwanag natin pagdating natin sa World Territory Series.
Kung natatandaan pa natin ang sabi ni Propeta Isaiah na sa tuktok ng mga matataas na bundok ay rivers and streams. Yan po ang basihan. Bakit itinuring natin na karugtong ng Gihon River System ang Ural Mountain at itinuring din natin ito bilang kanyang pinakapuno. Malinaw na po ngayon na ang pinakaulo ng Gihon River System ay nagmumula sa North Pole. Ito ang Rapha Mountain o Ural Mountain Towers na may mga subterranean channels o mga lagusan sa ilalim. Sa ibabaw naman ng Ural Mountain, nanggagaling ang tubig ng Don at Volga rivers ng Russia. Ang mga rivers na yan ay dumugtong sa Caspian at Black Sea. Ang hilera ng mga mountain ranges mula Caucasus sa pagitan ng Black Sea at Caspian Sea ay dumugtong naman sa Mount Hermon, Golan Heights at Dead Sea sa Israel. Ang Great Rift Valley naman ang karugtong mula sa Israel hanggang sa dulo ng Africa. Napakalaki ng ginampanan ni Propeta Ezekiel kaya natukoy natin ang pattern na yan. Panoorin nyo na lang po ulit ang nakaraang video sakaling yan ay inyo nang nakalimutan. May isa po kaming isang impormasyon na ibibigay. Ito po ay side information tungkol po sa Ural Mountains. Pero ito pa ay ifo-focus natin pagdating natin sa discussion ng world territories. Ang Ural Mountains na kilala din noon, ancient name niya ay Rapha Mountain. Yan po ang humahati o siya ang boundary sa pagitan ng Europe at Asia. Ipapaliwanag po natin ang kahalagahan ng Ural Mountains na yan pagdating natin sa world territories. So, yan po ang kabuuan ng Gihon River System. Sa mga nagsasabi na hindi biblikal ang mga impormasyon na binibigay natin, yan po ay isang misinterpretation. Kung napapansin niyo po, ang salita ni Propeta Isaiah ang pinaka-backbone o pinakahaligi ng ating paglalahad tungkol sa rivers of Genesis. Yan ay pinagtibay naman ng mga impormasyon na binigay ni Propeta Ezekiel. Ang sinasabi naman ng dalawang propeta ay lalo pang pinagtibay ng makabagong geology. Sa susunod nating video, ipapakita naman natin ang susunod na sanga ng River of Eden. Ito po yung Parat. Walang impormasyon na ibinigay ang Biblia tungkol sa Parat. Ngunit kung susundin ulit natin ang salita ni Propeta Isaiah, masasabi natin na ito ang pinakamadaling hanapin dahil sa tuloy-tuloy nitong istruktura. Hindi po yan naputol from North Pole down to South Pole. Marami na pong teorya ang lumabas tungkol sa lokasyon ng mga rivers of Eden. Ngunit, walang sino man sa kanila ang nagbibigay kung ano ang kaugnayan ng mga rivers of Eden sa mga end-time prophecies. Tahasan po naming sinasabi na maraming propesiya ang hindi maiintindihan kung hindi lubusang uunawain ang Genesis. Sabi nga sa salawikaing Pilipino, hindi ka makakarating sa iyong paruroonan kung hindi mo lilingunin ang iyong pinagmulan. May katumbas yan sa Ingles kung saan sinasabi, the more you look into the past, the more you understand the future. Ang nakaraan ay nagsimula sa Genesis at ang future ay ang mga sinasabi ng propesiya. Maraming pandaigdigang pangyayari ang magaganap na iikot or may kinalaman sa nakaraan. Ganyan kahalaga ang Genesis. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa ating mga videos. Ito po ang Ophirian Heritage Conservatory. Magkita-kita po tayong muli sa aming pagbabalik upang tunghayan ang isa pang mahalaga at makabuluhang pagtatalakay tungkol sa Rivers of Eden.
Tunay ngang maraming dapat muling tuklasin kung kayo'y natuto o naliwanagan. Pakisuportahan ang ating gawain sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Muli, maraming salamat sa panunood. Kita-kits sa susunod na video ng Mensahero ng Silangan.